Number one kasi talaga is yung word na perseverance. Perseverance. And also, kailangan dala mo yung pangarap mo. Kasi, at saka, dapat may takot ka sa Diyos. Dahil, kung wala ka nung mga yon, hindi ka may encourage, hindi mo may encourage yung sarili mo na mag-pursue. Hi, this is Geraldine and welcome to Dubai Diaries Podcast. Hi everyone! Welcome back to another episode of Dubai Diaries Podcast. Real stories, real struggles, and real success. For today's episode, makakasama natin ang isang dating politiko sa Pilipinas na ngayon ay teacher na sa school dito sa Dubai, sa Philippine School. Pero hindi lang yon, magaling siyang kumanta, sumasali sa mga singing contest at nanalo pa na ngayon ay may regular gig na siya at mga events na sinasalihan. Sobrang inspiring, di ba? Kaya let's all welcome our guest for today, Sir John! Parang kinabahan agad ako sa introduction mo, ate. Magandang araw po sa inyo lahat. At nagagala kaming andito ka sa segment na to, Sir. Ganun din naman ako, ate. At ngayon ay gusto naming malaman yung, of course, as an OFW, yung mga buhay-buhay natin. So, way back in the Philippines, can you introduce a little background of yourself nung nasa Pilipinas ka ba? Taga saan ka ba nga sa Pinas? Ate, taga Quezon Province ako sa Infanta Quezon. Pero nung nasa Pilipinas ako, ate, talagang struggle is real dahil nasa politics nga ako. Then, while I'm in politics, doon ko na-realize, doon ko na-experience yung mga bagay na dapat pagtuunan ng pansin ng government. And also, yung mga bagay na kailangan kong iwasan at yung mga bagay na kailangan kong gawin para sa pamilya ko at para sa sarili ko. Kaya siguro naririto ako, it's because of any reasons na kailangan kong pagtuunan ng pansin kung ano yung dapat sa pamilya ko at kung ano yung para sa sarili ko. But in my experience in the Philippines, ate. Na nasa politics ka? Bilang naging SK chairperson way back 2018 to 2023. Fresh pa siya pero So, 3 years ka sa politics? no, not 3 years from 2018 to 2023. So I think it's about 6 years, 5 to 6 years. And yung experience ko doon, ate, hindi madali dahil hindi ganun kaliit yung aming barangay, as in malaki siya. So marami siyang mga kabataan na hinihandle. Then kailangan namin mag-provide, of course, ng mga projects and programs for them para at least hindi masabihan tayo ng mga tao. Alam mo naman kung ano ang background ng politics, medyo madumi. Talagang madumi pati. And of course, sa mga bagay na yun, na-realize ko na bakit hindi ako mag-pursue ng iba kong kakayanan na meron naman ako dito sa ibang bansa. Then mayroon pang background story bago ako pumunta dito. Then ayun, hindi lamang ako politician doon sa Pilipinas, no. Ako ay isa ding guro at isa din akong part-timer as event organizer and event singer. So, nung ako ay politiko as SK chairperson, nag-start akong magturo as part-timer sa Mount Carmel School of Infanta as a Filipino teacher, sa Filipino subject rather. And nagturo ako doon ng mga grade 10 students, grade 9 and grade 10 students. Pero wala pang isang taon yun. Kasi parang nagsablang ako sa isang teacher. Then, parang way back 2019 yun, ate. Before mag-pandemic. Then, ayun, nag-decide ako na mag-focus ulit sa politics dahil nga pandemic. At kailangan talaga mag-focus para makapag-provide ng needs ng mga tao that time. Dahil ako yung pinakabata doon sa aming line-up as barangay officials. So, ako lang yung may kakayanan na mag-drive papunta sa medical facilities, sa mga iba't ibang offices para makakuha ng mga programs. Pero nai-enjoy mo naman yung pagtatrabaho mo sa being
SK. Yeah, of course, ate. Gawa ng before pa Marami ako. kang natutulungan din. Yeah, oo. Kaya kung babalikan ko, before ako pumunta dito na naiiyak ako dahil minahal ko na yung politics kahit nung umpisa, ayaw ko dahil parang hindi ko inisip or parang hindi ko pinangarap na maging politiko. Kasi masakit yun sa ulo eh. Like, lahat ng problema ng tao, Oo. sinasabi sa'yo. Kailangan mong isipin and then one time ate, parang hindi lang naman isang beses. Madaling araw may kakatok sa bahay niyo dahil kailangan ng normal. tulong, mayroong nangangailangan ng numbers for ambulance, mayroong nahingi nagso-solicit dahil kulang yung kanilang Budget, funds para doon sa kanilang pangangailangan sa hospital and other matters. So hindi lang 'yun. So bali hindi lang ako SK chairperson, hindi lang ako teacher, ako ay naging event organizer din. Ako ay Ang dami mong na-experience na kumakanta ako sa mga kasal, sa mga birthday, nag-host ako sa mga birthday, sa mga kasal, ayun, lagi sa kasal. And yun din yung naging strategy ko para mas lalong magustuhan ng mga tao. Dahil parang budget meal yung aking kinikita that time dahil nga in politics. So, kailangan natin makipag-socialize, kailangan natin makuha yung loob ng mga tao na nasa paligid natin. And yung mga bagay na yun, kapag nasa politics ka, kailangan mo talaga ng kapal na mukha. So, nung nasa politics ka, so nai-enjoy mo yung work mo as an SK chairman, tapos, naiisip mo ba na parang maglalaylo ka na or gusto mong mag-abroad kasi gusto mo munang magpahinga like that? Naisip mo ba yun? Before ako maging politician Kasi natin. andito ka sa Dubai, parang ano yung parang naging decision mo bakit ka nag-abroad? Siguro dahil gusto mong magpahinga muna like. Hindi naman sa magpahinga. Nung time na bago ako maging politiko, talagang naiisip ko parang gusto ko mag-abroad dahil naririto yung mas maraming opportunity. Then one time, nung parang nasa kalagitnaan na ako as SK chairperson, yung pinsan ko kasi narito. Siya ay nag-tutor. Pero nag-start siya rito as teacher din. Pero ngayon nag-tutor na lang siya. Pero lagi niya akong ini-encourage na pumunta ka dito dahil maraming opportunity, mas makakatulong ka sa family mo. Kasi bata ka pa naman eh, marami pang. Dahil nung nasa Pilipinas ako, yung pera ko talaga, hindi napapapunta sa pamilya ko. As in, parang ang nabili ko lang or ang nabigay ko lang sa sarili ko para sumaya is yung sasakyan ko, yung motor, para syempre Satisfied para ka na makapunta dun, ka dun sa mga meetings dahil yun naman ang kailangan mo talaga pag ikaw ay politician, yung sasakyan. And of course, sa pamilya wala talaga ako naitutulong dahil mahilig ako sa socialization ate. Kumbaga naman yung pera ko laging sa tao. Ganun. Ganyan na pag nasa politics ka. Parang mas inuuna pa mo yung ibang tao kaysa sa sarili mo, kaysa pamilya mo. Ganun. Ganun talaga pag nasa field of politics. So, nabanggit mo na dati ka nang nagtuturo sa Pilipinas, Filipino teacher. Ay, dagdag ko pala ate. Hindi lamang ako sa Mount Carmel nagturo. Before ako umalis doon, nagkaroon pa ako ng experience sa Axe Computer College of Infanta as a teacher sa tawag dito sa senior high school, grade 11 and 12. So, ilang years ka na nagti-teaching sa Pilipinas? Parang 1 year and above lang. Parang ganun lang yung aking Pero at least mahaba-haba din yung experience mo. mahaba-haba din. So, from politics, ano ka din sa field ng teaching, iniisip ko lang na parang may pagkaiba ba yung, kasi nga, di ba, from politics to teaching, may pagkakaiba ba yung teaching mo doon sa Pilipinas compare na napasok ka na dito sa Philippine school? Magkaiba ba yung difference? May difference ba? Yes, ate. Kahit alam ko na same lang ganyan na field, pero nasa Dubai eh. Malaking difference niya. Actually, malaki ang difference. For your information ate, ang aking tinapos ay Bachelor of Secondary Education, major in Filipino talaga. Kaya pala. So, sa secondary. So, malaki yung adjustment. Dahil, especially, number one is, narito tayo sa abroad. Narito tayo sa ibang bansa. So, our first language here is English. No? English. So, my major is Filipino. No? As a profession. Tawag doon? As a profession ko. And yung
yung na-experience ko dito, yung difference nung pagtuturo doon sa Pilipinas at pagtuturo dito ay malaki sapagkat doon Filipino talaga, fluent talaga na sumasalita ka ng Tagalog habang Tagalog, o yung nagtuturo mga ka. estudyante. Pero dito, talagang Kailangan mo pang itinatranslate ko pa yung mga sinasabi ko dahil grade 5 students lang yung tinuturuan ko. So mga bata pa hindi pa sila ganun ka-fluent magsalita ng Tagalog. Kasi nasanay sila dahil dito yung sa iba kong Dubai. estudyante ate is half. So talagang mahirap sa kanila na makapagsalita at makapagsulat ng mga Tagalog or as in makaintindi ng Tagalog So or ano yung Filipino ginawa mo language. no nagti-teaching ka? Ano yung ginawa mong parang mga strategy mo na para maintindihan lalo ng mga students mo? Lagi ate ay nasa preparation kasi kung hindi ka prepared, number one, if hindi mo alam yung lesson mo, hindi mo siya maituturo ng tama dun sa mga bata. And if alam mo na yung lesson na ituturo mo, mas madali na makakapag-adjust ka kung paano yung mga possible question ng bata dahil alam mo yung lesson mo. So alam mo kung paano sasagutin yung mga tanong nila in English sometimes. Pero kami kasi nililimit kami nung aming head na magsalita ng English kasi Subject mo, Filipino. yung at saka yung continuous of learning hindi magiging mabilis para sa mga bata kapag laging English ka ng English. So kaya nga may Filipino subject, it is because para tulungan yung mga kabataan or mga estudyante ng mga Pilipino dito sa Dubai na matuto no sa Filipino dahil curriculum na ang curriculum na ginagamit is the same in the Philippines. Maitanong ko lang din, yung estudyante mo ba dito compare sa Pinas, marami ba sa Pilipinas or dito mas lesser yung students mo na Sa Pilipinas talagang alam natin na lalo sa Sa isang classroom. public school is Oo. 50 above, ganun, 50 above yung mga estudyante mo. Tapos ang init-init pa dahil nga open yung classroom. Pero dito, syempre nasa private school ka. And then nasa ibang bansa ka, so it's given na maganda yung facility. And yung difference ng dami ng mga mag-aaral, mas kakaunti dito dahil based sa KHDA By number laging lang, oo. by May number numbers lang talaga or kasi limited limited talaga. siya. Oo. Kung ilan lang yung pwedeng ipasok sa bawat room. So meron ako ditong 30 students per section. Oh, And yung tinuturuan ko is 5 sections 5 sa grade sections, 5. oh. Pero yung way niya is like sa Pilipinas na yung curriculum niya. Yun yung ano niya, curriculum. Ang niya. naging difference ng ate is ayun nga, gumagamit kami ng English pa rin kahit alam naming Pero bawal. kasi need to- Kasi need to kailangan translate, kung yun yung paraan para mas lalong maintindihan ng bata yung tinuturo mo. So, you need to adjust para sa kanila. So nung nag-decide ka na pupunta ka ng Dubai, pinaplano mo ba na ito, pasukin ko tong field na to, teaching ako dito? Pinaplano mo ba yun? Actually, ate, ang options ko before ako mag-flight, talagang office. Dahil yun din yung sinasabi ng pinsan ko bago ako pumunta dito. Then, one time, kasi yung pinsan ko is yung church nila is, so sila ay Christian. So, one time ako ay sumama sa kanilang simbahan. Sa group? Then, nakuha nila na-open nila na-open ni ate na ako i-teacher Oo, sa Pinas. by profession sa Pilipinas. And ayun, mayroon pala siya mga ka-church na dati ring nagturo. So yun yung Doon sa The opportunity Philippine na School. nahanap mo. Oo. Oh, yun yung pinasok Oo. mo muna. Pero sa hindi lang ako unang nagpasa or nagsend ng CV doon sa The Philippine School. Una sa mga office, sa mga restaurant actually tinry ko din. Lahat actually dahil kailangan natin ng trabaho as soon as possible dahil syempre Visa, kailangan oo. natin ng visa. Ayun, and then Ayun na, nag-start na oo, siya. nag-start na, nagtry ako mag-browse sa Facebook. Naalala ko pa nung sinabi mo na ano ba yung tawag, nag-demo or Oo, nag-training ka nag-demo. na, nakaano ka lang, nakasuot ka lang ng, Dahil hindi ko din alam. Alam mo yung parang gagala ako ate. Oo. Dahil yung tawag nun, butas yung, Oo. anong tawag dun sa pants na yun? tattered, parang tattered Parang pants. something na oo. ganun, jeans na butas. Then, naka-long sleeve lang ako. I know, hindi ako nakakuha lang ako, polo shirt. So, kita pa yung aking tattoo. Mahirap ba mag-apply ng ng ganyan? Kasi big school yan, di ba? Mahirap ba? Mahirap bang pumasok sa ganyan na Ay, sa school? ate, ako'y parang wala na akong choice that time na mahirap ba or hindi. Dahil kailangan nga
So, ang kailangan mo na lang gawin is galingan dun sa demonstration. So, yun yung ginawa ko kahit alam kong matagal or kakaunti yung experience ko since gumraduate ako is 2018. So, Kasi may mga kakilala kasi ako sa Pilipinas na parang nagtatanong ba kasi alam din nila na sa school ako, diba? Pero learning lang ako. Pero nakilala ko lang ate yung The Philippine School nung naririto na ako. Kasi ang bala ko talaga is office. Yun, parang naitanong lang nila ba na parang siguro mahirap pumasok, ganyan. Hindi naman. Kasi Kailangan nga, mo lang ng yun nga, naalala ko lang perseverance. may nagsabi din na kung para sa'yo talaga yan. Oo. Pero ang thinking ko nun ate, habang ako'y nasa aeroplano, sabi ko parang gusto kong maging teacher. Parang gusto kong i-pursue yung dreams ng aking ng aking pamilya. Which is hindi yun yung gusto kong profession. Dahil ang first option ko is maging seaman that time. So, hindi ko ma-imagine na magiging teacher ako nung ako ay before gumraduate nung high school. Yan. So yung experience mo naman na pagtuturo sa mga students mo dito is maganda naman kasi Okay naman. Masaya naman. Very kuwan lang. Minsan syempre hindi maiwasan yung struggle, yung challenge dahil una nasa abroad tayo tapos may mga bagay na nagkakamali. So normal naman siguro yung mga pagkakamali. So nasa sayo 'yon kung gusto mo talagang i-pursue yung isang bagay, mahalin mo yung trabaho mo para magustuhan ka din ng mga tao sa paligid mo. So yung mga ginagawa mong adjustments from yung pagtuturo dito, same lang din doon sa sa Pinas rin din yung mga Pero yung flow of teaching is not the same in the Philippines dahil may sarili kaming strategy and technique kung paano magturo dun sa bata. So hindi ko na lamang syempre i-share kung ano yung flow namin kung paano. Pero malaki yung I know na parang weekly yan eh. Weekly ba yung flow nyo? everyday yan. Everyday. Everyday may lesson plan din kami. Hindi katulad sa Pilipinas na parang anong ginagamit dun para sa pagtuturo. Pero kami talaga everyday may lesson plan. Nakaset na kasi yan eh. Nakaset na. Nakaset na yan siya. Kaya kung nakikita ninyo ako pag minsan busy. Busy sa trabaho kahit nasa kasi bahay. lagi ka lang nagla-laptop eh. Kahit maaga yung pasok mo, parang may pasok ka pa din kasi andun ka pa din sa laptop. Exactly. Alam ko, performer ka din eh. Uy. Magaling kang kumanta. Marunong lang. Oo. Magaling. Sumasali ka sa mga contest. Maitanong ko lang kung kailan mo unang sinubukan sumali sa mga singing contest dito sa Dubai ha? Dito sa Dubai. Kailan yun? Ate, dumating kasi ako dito is last year month of 2024. Yeah, 2024 month of April. Month of So, April. mainit na yun. Oo, 2 weeks pa lang. Kasi nalabas kami madalas. Nakita ko parang may mga night market, may mga singing contest kasi yung pinsan ko nga lagi ring nasa labas. Nagwo-walking kami sa labas. Ayun. And then one time, pinakanta nila ako kasi gustong marinig ng mga kasama namin yung boses ko. So, nag-audition ako doon sa Kabayan Night Market. Doon sa yun yung may first Murakabat. na yun yung first na sinubukan mong sumali. Oo, doon. Pero hindi ako nanalo doon. Hindi Pero ako alam nanalo. ko Parang na nanalo ka na. 2 weeks. Nanalo ka din eh. Sa mga Nitong nakaraan, itong huli ko ng sinasalihan. Kaya meron akong na-experience na malaking event dito sa Kaya sa nga Dubai. yung pagpanalo mo, anong feeling mo? Kasi Dubai, 'di ba? Nanalo ka ng kantahan dito. Anong feeling mo? Syempre part yun natin nung matagal ko ng pangarap na At saka yun yung unang way na napansin ka sa mga event. Oo. At saka talagang bata pa lang ako ate. Ako yung sumasali na sa mga contest. Yan din yung provider ko sa mga needs ko nung ako nag-aaral. So, nung dumating ako dito, talagang sabi ko ipopursue ko yung singing contest. Hindi Kasi, mo siya sinastop. oo, hindi ko siya in-stop kasi nga, sayang. Passion mo kasi yan. Oo, part ng passion. Kaya part ng sabi ko, passion. sayang kapag hindi ko itutuloy. At saka, doon ako masaya. Kaya sinasabi ko doon sa mga kaibigan ko, kung saan kayo masaya, ayun, kailangan mong i-continue para syempre makapag-share ka sa ibang tao. Ganon. At least, kahit papano, yung passion mo doon sa Pinas, dinala mo dito, pinagpatuloy mo pa din. Kasi yung iba kasi na, parang, iba na yung priority na. More on work na lang. Pero yung sa'yo na case, ang ganda kasi pinagpatuloy mo pa din yung passion mo.
So, alam ko may event na Barrio Fiesta, di ba? Kailan nga yun? Nitong February. O, pwede mo bang sabihin, nung nag-perform ka, paano ka nasali doon? Tsaka paano ka napili? Kasi nga, may mga artista doon eh. Tsaka, Malaking event. in fact ha, yung video editor natin, isa din siya sa nag-video doon. Kaya parang, alam ko, siguro screening. Paano ka pala napili doon na sumali doon sa Barrio Fiesta? Ako kasi ate, taong night market na ako eh, since nung dumating ako dito. So nagkaroon ako ng mga kaibigan na mga performer dito. So, yung isa kong sinalihan na singing contest, doon sa Murakabat, which is nag-close na ngayon. Yung mga kaibigan ko doon, sila Alvin, sila Steve, yun. One time, na chinat nila ako dahil kailangan nila ng performer. Yun na yun. Oo, kailangan nila ng performer. Tapos yun, hindi naman ako humindi dahil nga pangarap ko alam mo yun, yung kapag passion mo kasi hindi mo hihindian yung mga bagay kahit alam mo conflict yung schedules. O kasi nagtuturo ka dahil kailangan mo unahin yung trabaho mo. Pero yung kapag yung gusto mo, yung pangarap mo na makapag-perform sa malaking stage. Kasama ang mga artista. Kayo yung unang nag-perform doon, di ba? Ang dami. Around 3 p.m. yata yun. Kami ay, ang pangalan ng group namin natin is The Champions. Yeah. Wow. The Champions of Dubai. Wow. Tsaka proud na proud din kami ng mga taga-flat mo na. Alam mo, may ganyan kang kaibigan na na sumasali sa mga ganyan, tapos napasok sa mga ganyan. Siyempre, parang din sa namin ba na, para si doon, si Jano, masali pala doon sa Tsaka, alam ng lahat naman. Tsaka kami lagi ding naka-support, ganyan. So, nung sumali ka na sa Barrio Fiesta, nalaman ng school nyo na sumali ka doon? Isa ka doon sa nag-perform? Nagulat ako kasi yung isa naming, anong tawag rito? Sa management, from management. Si Mami Love, kung tawagin namin, si Mami Josie. Friend niya yung, hindi ko alam kung pwede kong sabihin, yung owner ng The Philippine School. Yun. Di ko alam kung bakit nila na-identify na isa ka doon. Na ako ay nagtuturo sa The Philippine School. Dahil that time ko lang din nalaman na kilala pala ako. Then, siguro na-open nila Kuya Alvin na yun, na ako ay nagtuturo sa The Philippine School. And then, never imagined na kaibigan pala at kilala na nila ang The Philippine School. May mga students ka nanonood sa'yo? Or mga meron. teachers din nakasama kasi mo? Kasi ang mga students atin ng The Philippine School is mga performer din that time. So, may estudyante ako na performer din. Pero sa mga teacher ng The Philippine School, ako lang yung nag-perform that time, which is, yun, kasama ko nga yung mga taong nabanggit ko kanina. Ano ba yung klaseng genre ang madalas mong kinakanta or... Ako kasi since nung bata pa ako talagang balladeer na ako eh. So, yun yung mga genre na kinakanta ko. Madalas ko. Alam mo, nung bata pa ako, ate, ang boses ko, napakataas ng boses ko dahil nung mga kinakanta ko dati, si Regine Velasquez. Aegis. Yun, as in, kasi mataas. Yung boses kasi nagbabago-bago siya, di ba? Then itong nagkaroon ako ng Adam's Apple, nabago yung genre ko. As in, di naman nabago, as in ganun pa rin, pero bumaba. Bumaba kasi yung, dahil nga, ayun. Naging lalaki na. Nagbinata. Nagbibinata na. Wala ka bang sample ng mga master na mo, yung mga kinakanta mo? Yung na-master mo. Kasi naririnig namin kumakanta ka. Pero yun nga lang, na-miss namin yung event mo sa Barrio Fiesta. Yun nga lang, kasi busy kami that time. I know naman. Parang pwede bang marinig yung sample mo na master na mo? Ano ba yung aking... Kasi yung madalas kong kinakanta sa singing contest dati is yung Ikaw ang Aking Pangarap by Martin Rivera. Then, nung Barrio Fiesta, ang kinanta ko is Araw-araw by Ben and Ben. Kailangan ko ba kumanta dito? Oo, gusto namin marinig. Gusto lang marinig, maraming nanonood tsaka marami din talagang makikinig. Tsaka malay natin, di ba, pag may air na to, may ganyan, may air na to, tapos makita ka na, may potential pala to. O, di ba? Sige. Kahit isa lang.
Full ba? Hindi, kahit yung line na lang na parang, alam mo yun, yung paborito mo na line. Yung pangarap mo ako. Hindi pala ako. Ano title? Alam mo, kapag narito ka na sa situation ganito, parang hirap mo nang mag-isip ng mga ganyang bagay. Oo, kasi parang sige. gusto lang namin malaman din ng taong bayan na sumasali ka talaga, kumakanta ka talaga sa mga event. Baka mag-expect yung mga manonood. Hindi naman pala magaling. Nakakahiya. Sige, try natin. Kahit isa lang. Umaga na sa ating duyan. Kinakabahan ako sa'yo, ate. Huwag nang mawawala. Umaga na sa ating duyan. Magmamahal o mahiwag ka. Wow! Galing! Galing. Alam ko may mga upcoming event ka na sasalihan. Pwede mo bang i-share? Tsaka ano yung role mo doon? Oh, okay. So actually may upcoming event po kami. Tayo bilang mga Pilipino rito sa Dubai, sa UAE. Meron tayong gaganapin na kalayaan this coming June 1. So sa Isa ka dun? Yeah, sa World Trade Center gaganapin, or yun yung ating venue for the kalayaan. Wow. So isa ako sa mga singer, isa ako sa likod doon sa ating kalayaan theme song. So, yun. Hindi mo pwedeng maibigay yung sample na lyrics doon. Hindi pa siya pwede. Meron kahit ilang line lang. Pwede, sige, pwede naman. pwede bang para malaman lang namin ba? Ilan kayo doon? Ilan Actually, pala kayo 14 singers kami doon sa doon? kantang... Ang dami. Lahat taga Dubai? Lahat na taga Dubai naman. Taga Dubai. Di ko alam kung meron kaming isang singer na taga Abu Dhabi. I'm not sure. Pero parang meron isa. So, Isang 14 bata. kayo lang? 14 kami. Grabe Oh. no. Kaya So, pala mawawala ka minsan dito sa bayan kasi andun Oo, ka. nagpa-practice. Nagpa-practice. Then minsan nasa night market. So ano yung role mo? Parang may linya ka na Meron. kumakanta, Meron, nagsis- actually ka lahat voice, naman meron oh. kami. Pero hindi kayang mag-solo gawa ng 14 nga kami. Pero kailangan kasi occupied Yung blending nun, yung di ba? blending nung kanta. Kaya natuwa kami yung result, napakaganda nung kanta ate. Kaya Excited kami dun ah. oo. Wala, hindi pwedeng mag-ano. Pwede naman Mag-sample kahit ng- konti. Oo, sige daw. Sige daw. Ladies and gentlemen. Game. Try natin. Pilipino, laging malaya, nagkakaisa. Pilipino, laging malaya, magsasaya. Pilipino, laging malaya, halika na. Pilipino, laging malaya, sumama na. Yun. Wow! Ang galing! Oh, Independence Day Kaya siya. So Pilipino. this coming June 1 na po sa World Trade Center. Ano pa yung mga goals mo pala? Mga goals mo bilang performer sa meron ka pa bang ibang goals? Actually ate, ito yung number 1 kong pinofurso dito dahil part siya ng passion ko, ng pangarap ko. At least nakarating ka Oo. na dyan. At saka, parang hindi siya kailangan, hindi rin siya mandatory. Parang part na siya ng buhay ko, yung singing. Parang kaya kapag hindi ako nakakakanta, parang nalulungkot ako dahil yun yung aking, kumbaga naman doon ako masaya. Way of- Oo. So, kaya kapag meron akong napupuntahang mga event, natutuwa ako dahil nakakapag-practice, nakakapag-share ng talents. Yun, kaya kapag kasama ko yung mga mga kako-singers ko dito sa Dubai, natutuwa ako. Feeling ko napaka-blessed ko dahil Isa ka. surrounded ako ng mga tao na kayang na tumutulong sa iyo para i-pursue yung pangarap mo. Hindi lang sa isang specific na pangarap, kundi yung pangarap na nadadalhin ka para tumutok sa pamilya, sa sarili mo, at kung paano mo maiaahon yung pamilya mo. Ganun. So patuloy ka pa din. No, continue lang dahil part na to eh. Part na ng buhay ko to. So ayun, may game tayo. Oh. May piniprepare ako dito.
Game. Q&A tayo ha. Parang kinabahan ako Just bigla. say the first thing that comes to your mind. Naku, pinagandaan ko In talaga one to. word. Ito ha. Ano ba yun? Hindi to. Ito. Hindi. Ito. Tapos, ito. So, Q&A tayo. Sabihin mo lang kung ano yung nasa mind mo ha. First ha. Favorite song to perform. Oo. Ikaw ang aking pangarap. Salamat. Dream do it mo. Dream do it? Kasi soloist ako ate pero lagi kong kinakanta is hanggang ngayon by Regine and Ogie Alcacid. So, yun yung... Oo, madalas kong... Ano yung funniest moment mo sa stage? Nung Mahirap yun ah. Nung, ano ba? Funny, hindi naman funniest yun eh. Funniest moment mo. Pero nung time na ako ay namali ng lyrics. Ayun, namali ang lyrics. Nakalimutan ko, so nablock ako. Oo, minsan talaga natatawa tayo dun eh. Kasi ano na, Parang hindi na-block nakakatawa ka. na. Oo. As ito na. Pero nakakatawa para sa akin yun. So ano na? Coffee or tea before a gig? Oh, Coffee or tea? tea. Tea talaga. Ayaw mo ng coffee. Oo. Alam, may kape pa nga ako dyan, hindi ko naubos eh. Ang galing no? Kasi alam mo, at least somehow nakikilala ka namin sa mga ganyan na bagay-bagay. Kasi before kasi sikat, at least kasama ka namin sa Dubai Diaries podcast. And we are so proud na, alam mo, nakilala ka namin. So ito na, ano yung message na maibigay mo sa mga OFW who want to try something new or chase passion abroad? What advice? Number 1 kasi talaga is yung word na perseverance. Perseverance. And also, kailangan dala mo yung pangarap mo. Kasi, at saka, dapat may takot ka sa Diyos. Dahil, kung wala ka nung mga yon, hindi ka may encourage, hindi mo may encourage yung sarili mo na mag-pursue. So, sa mga OFW na katulad ko, Na katulad performer, natin, na performer, wag mong ikahihiya kung ano yung mga bagay na pwede mong i-share sa iba. Like for example, you can sing. So, i-share mo yan. Kahit nag-start ka pa lang, i-share mo yan dahil kaya nga binigay sa iyo yung talent na yan para i-share. So, yun, wag kang mahihiya kapag ka nag-fall ka. Kailangan mag-come back stronger ka. And then ano pa ba? So, yun lang. I-pursue mo lang yung mga bagay na kung saan ka masaya. Yung passion. Oo. Kasi iba-iba yung passion ng tao. Halimbawa sa'yo. Kasi maraming OFW din na magaling din sila. Kaya lang, hindi nila binibigyan ng priority. Actually, time po yung problem, ate. Ako kasi, nahihirapan na minsan eh. Pero dahil gusto ko, gumagawa ko ng paraan. Yun. Kaya kahit alam kong itutulog na, naroon pa rin ako sa kantahan. Yun. Kaya, kapag ka hindi ka masaya, hindi ka rin... Bigyan mo lang talaga siya ng time. Kasi time talaga ang problem natin bilang worker dito sa ibang bansa. So, kung may iba ka pang gagawin, time management is aside sa important. time, i-priority mo siya. Oo. Bigyan mo siya ng... Kasi kapag nandyan na yan, magagawa mo na yung mga bagay na dapat mong gawin. Makakapag-adjust ka na. As in, smooth mo nang magagawa kapag ka nasanay ka na. Sa una lang naman talaga mahirap. Tama naman. Ganun, no? Sa una lang talaga, Oo. medyo Ako kasi maraming nung adjustments, mahirap. Grabe, oo. Pero at least, paano sa'yo, kahit sa'yo, in fairness naman, pinupurso mo pa din yung passion mo, yung skill mo. Kasi ikaw yun eh. Parang parang mawalan ka ng lakas pag hindi mo siya hindi mo siya part na yun ng happiness ko eh. Parang half na siya ng buhay. ng buhay ko. Oo. Actually, nagtry ako atin mag-join ng tawag ng tanghalan sa Pilipinas pero hanggang level 1 lang ako. Nung nag-level 2 na yun, wala na. Yun nga, at least kahit paano trinay mo. Kaya yun, kaya nga sabi ko, huwag kayong mahihiyang sumubok ng mga bagay na alam nyong saan kayo masaya, ganun. Kasi doon ka mag-grow, doon ka no one knows kung ano yung iyong future, ganun.
Tama. So, if you could send a message to your past self, ano kaya yung maibigay mo na ano? Mas matatag. Message. Mas matatag na... Ngayon. Oo, ngayon. Kasi dati, wala. Puro kasiyahan ako dati. Yung dating Oo. John, Oo. anong message mo sa dating John? Yung Sa message ko bagong sa sarili John, ko nung ako ay noon, malayo ka na. Eto na. Kailangan mo magpatuloy dahil nasa point ka na na hinaharap mo na yung totoong buhay. So, kung kakausapin ko yung sarili ko, sasabihin ko na yung Jan, yung Badok, yung JC, yung Tupper noon ay may malaking pangarap na nangangarap lang noon na ngayon ay naririto na sa lugar kung saan yung mga opportunity is tawag dito parang tawag dito sa dulo din. Pumapasok na, Oo, mabilis dahil pinupursu mo yung bagay na alam mong masaya ka. So, yun. Hindi ka nakatulad dati na mas mahina, takot, at tawag dito. At nai-encourage mo yung iba na yung mga kaibigan mo na huwag matakot gumawa ng mga bagay na alam mo namang ikatatagumpay nila in the future. Ganun. Exactly. Yun talaga yun eh. Parang may isip din natin minsan, meron talaga tayong ma-differentiate yung sa old self natin tsaka sa ngayon. Pero at least, para lang sa mga nanonood ngayon, huwag talagang matakot na mag-try something new. Huwag matakot na i-pursue mo yung passion mo kung saan ka. Na wala kang inaapakan na tao. Yung sarili mo talaga na ikaw yun. Parang ganun. So, and that's it for today's episode. And of course, we are so grateful that we have you here in Diaries Podcast. That's it for today's episode. Thank you ulit kay Sir John for reminding us that it's never too late to chase something new. I am Geraldine, and this is Dubai Diaries Podcast. Real stories, real struggles, and real success. See you in the next episode. Today's episode, makakasama natin ang dati naming ka-flat. Wag na mo! Nawala tuloy ako. Bakit dati? Dati siyang, Pinapalayas mo dati ako. siyang nagtrabaho sa politics. Dati siyang nagtrabaho. Pinapalayas ako dito. Sasama na ako kay Joy. Hindi ko na makitin kay Joy. Dati siyang Ano ba nagtrabaho tong- sa politics.